tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding dagok ang hinarap ngayon ng industriya ng langis sa Russia matapos mapilitang itigil ang operasyon ng kanilang ikaapat sa pinakamalaking oil refinery sa bansa. Ito ay kasunod ng isang matagumpay na pag-atake ng drone mula sa militar ng Ukraine. Ang refinery na ito na pagmamay-ari ng kumpanyang Lukoil ay nagtamo ng malubhang pinsala na nagdulot ng malaking banta sa supply ng gasolina sa buong bansa. Ayon sa ulat ng kilalang ahensyang Reuters, ang tinukoy na pasilidad ay ang Lukoil Nizhegorod Synthese o mas kilala sa tawag na North Sea Plant. Dalawang mapagkakatiwala ang pinagkukunan ng impormasyon mula sa industriya ang nagkumpirma na ganap na nahinto ang produksyon sa planta simula noong ika-24 ng Hunyo. Ang insidenteng ito ay inaasahang magpapalubha pa sa kasalukuyang krisis sa gasolina na nararanasan sa loob ng Russia. Matatagpuan sa lungsod ng Kistovo sa Nizhny Novgorod Oblast, ang North Sea Plant ay hindi lamang ikaapat sa pinakamalaking refinery sa bansa, kundi ito rin ang ikalawang pinakamalaking tagagawa ng gasolina sa buong Russia. Ang pagkaparalisa ng pasilidad na ito ay direktang tumatama sa puso ng supply ng enerhiya ng bansa, kung saan malaking bahagi ng kanilang lokal na transportasyon at industriya ay nakadepende ng lubos dito. Inihayag ng mga source na ang pag-atake ng drone ay direktang tumama at puminsala sa pangunahing refining unit na tinatawag na CDU-5. Ang unit na ito ay napakahalaga dahil hawak nito ang halos 25% ng kabuuang kapasidad ng produksyon ng buong refinery. Sa pagkasira nito, nawala ng buong planta ng kakayahang magproseso ng humigit kumulang 12,000 tonelada ng krudong langis kada araw. Bagamat may mga ulat na sinusubukan ng pamunuan ng North Sea na gamitin ang iba pang mga unit upang unti-unting maibalik ang operasyon sa mga susunod na araw, hindi pa rin matiyak kung kailan ito ganap na makakabawi. Ang biglang paghinto na ito ay nagdulot ng agarang reaksyon sa merkado ng pananalapi at enerhiya na nagpapakita ng matinding takot sa posibleng malawakang kakulangan ng supply ng petrolyo sa mga darating na linggo. Dahil sa insidente, nagpasya ang St. Petersburg International Mercantile Exchange o SPMEX na tuluyang ihinto ang pagbebenta ng mga produktong diesel at gasolina mula sa North Sea Plant simula noong Lunes. Ang hakbang na ito ay naglalayong maiwasan ang malawakang espekulasyon sa presyo, ngunit sa kabilang banda ay nagpapatunay lamang kung gaano kalubha ang naging epekto ng naganap na pag-atake sa kanilang komersyo. Sa parehong araw ng pag-atake, kinumpirma ni Nizhny Novgorod Oblast Governor Gleb Nikitin na isang hindi pinangalanang pang-industriyang pasilidad sa rehiyon ang napinsala dahil sa mga bumagsak na labi ng drone. Bagamat hindi niya direktang binanggit ang pangalan ng Lukoil Refinery sa kanyang opisyal na pahayag, malinaw sa mga ulat ng lokal na media at mga saksi na ang tinukoy na lugar ay walang iba kundi ang North Sea Plant. Idinagdag pa ng gobernador na ang naturang pag-atake ay nagresulta sa pagkamatay ng 2 tao sa loob ng pasilidad. Ang pagkawala ng buhay ng mga manggagawa ay nagpapakita na ang digmaan ay hindi lamang sumisira sa mga makinarya, kundi nagdadala rin ng malakarang trahedya sa mga sibilyang nagtatrabaho sa sektor ng enerhiya na sa kasalukuyan ay naging pangunahing target na ng mga opensiba at estratehiya ng Ukraine. Hindi ito ang unang pagkakataon na tinarget ng Ukraine ang dambuhalang pasilidad na ito. Noong Mayo ng taong 2026, naglunsad na rin ng serye ng mga pag-atake ang militar ng Ukraine laban sa North Sea Refinery. Ayon sa General Staff ng Ukraine, ang planta ay may taunang kapasidad na magproseso ng humigit kumulang 17 milyong tonelada ng krudong langis bago ang mga naganap na pinsala ngayon. Ayon sa militar ng Ukraine, ang North Sea Refinery ay hindi lamang isang sibilyang pasilidad kundi isang lehitimong target militar dahil ito ang nagpapadala ng gasolina, diesel at aviation fuel na ginagamit upang suportahan ang mga operasyon ng puwersang Ruso na sumasakop sa kanilang teritoryo. Ang pagputol sa supply na ito ay nakikitang epektibong paraan upang pahinain ang kakayahan ng hukbong Ruso sa mga labanan sa frontline. Bilang tugon sa mga naunang pag-atake noong Mayo, napilitan si Governor Nikitin na lumikha ng isang bagong ministeryo na nakatutok lamang sa pagtatanggol laban sa mga drone sa rehiyon ng Nizhny Novgorod.
Gayunpaman, ang pinakahuling insidente noong Hunyo ay nagpapakita na ang mga depensang militar ng Russia ay nahihirapan pa ring pigilan ang mga makabagong taktika ng drone warfare na ipinapatupad ngayon ng Ukraine. Ang pagsasara ng North Sea ay nagaganap sa isang napakasamang panahon para sa pamahalaang Ruso. Ayon sa mga eksperto sa industriya, ang Moscow Oil Refinery, na isa pang napakahalagang pasilidad, ay malabong makabalik sa normal na produksyon bago matapos ang taon. Ang planta sa Moscow ay tinamaan din ng magkakasunod na pag-atake ng drone noong nakaraang buwan na nagdulot ng malalaking sunog at malawakang pinsala sa site. Dahil sa sabay-sabay na pagkasira ng mga pangunahing refinery, ang presyur sa lokal na merkado ng gasolina sa Russia ay mabilis na tumataas. Ilang rehiyon na sa bansa ang nagpatupad ng mga paghihigpit sa pagbebenta ng diesel at gasolina sa mga sibilyan upang masiguro na may sapat na supply para sa mga pampublikong serbisyo at militar. Ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng matinding pagkabahala sa mga mamamayan doon. Upang mapigilan ang tuluyang pagbagsak ng lokal na merkado, pinag-iisipan na ngayon ng Kremlin ang pagpapatupad ng pansamantalang pagbabawal sa export ng diesel. Kung matutuloy, idaragdag ito sa kasalukuyan ng umiiral na export ban sa jet fuel at gasolina. Ang hakbang na ito ay tiyak na magkakaroon ng malaking epekto sa pandaigdigang presyo ng langis, lalo na sa mga bansang lubos na umaasa sa supply mula sa Russia. Mula nang magsimula ang taong 2026, kapansin-pansin ang pag-igting ng mga long-range drone strike ng Ukraine laban sa mga estratehikong infrastruktura ng enerhiya sa loob ng Russia. Maraming pasilidad sa loob at paligid ng Moscow ang paulit-ulit na tinatamaan na nagpapakita ng lumalaking kakayahan ng Ukraine na maabot ang mga target na daan-daang kilometro ang layo mula sa kanilang sariling border. Ang estratehiyang ito ng Ukraine ay nakatuon sa sistematikong pagpaparalisa sa mga oil refinery at fuel depot ng Russia. Sa pananaw ng Kyiv, ang mga pasilidad na ito ang nagsisilbing makina na nagpopondo at nagpapatakbo sa makinarya ng digmaan ng Kremlin. Kung walang sapat na gasolina at kita mula sa langis, mas magiging mahirap para sa Russia na ipagpatuloy ang kanilang malawakang operasyong militar sa Ukraine. Para sa mga analyst, ang kampanyang ito ay nagpapakita rin ng kahinaan ng air defense system ng Russia. Sa kabila ng pagiging isa sa mga pinakamalakas na militar sa buong mundo, nahihirapan ng Moscow na protektahan ang their malalawak na infrastruktura laban sa mga maliliit, mababang lumilipad, at mahirap matukoy na mga drone na binuo at ipinadala ng mga inhinyerong Ukrainyano sa kanilang mga operasyon. Ang krisis na ito ay nagpapakita rin kung paano nagbabago ang anyo ng modernong digmaan, kung saan ang ekonomiya at enerhiya ang nagiging pangunahing larangan ng labanan. Ang bawat matagumpay na pag-atake sa refinery ay hindi lamang nagpapahina sa militar ng Russia sa frontline, kundi nagdudulot din ng domestikong kawalan ng katatagan dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin at kakulangan sa pang-araw-araw na enerhiya. Sa pagpasok ng ikalawang kalahati ng taon, inaasahang mas magiging matindi pa ang labanan para sa kontrol at proteksyon ng mga yaman ng enerhiya habang patuloy na pinapahusay ng Ukraine ang kanilang teknolohiya sa drone. Kailangang maghanap ng Russia ng mas epektibong paraan upang maipagtanggol ang kanilang mga natitirang refinery o harapin ang posibilidad ng isang ganap na paralisasyon sa kanilang ekonomiya. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na kaganapan at ang magiging epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad ng ating rehiyon. Ito ang inyong pinagkakatiwalaang tagapagbalita na naghahatid ng pinakasariwa at pinakamalalim na pagsusuri sa mga pinakamahalagang balitang pandaigdig. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aming programa ngayon.